Dali, kape. Sa bayan ng Kaibiran, matatagpuan ang likas na manggagawa ng banig. Kilala siya bilang si Nanay Tiling. 72 taon na nakatira sa Barangay Union. Mahigit 6 na dekada na siyang gumagawa ng banig na gawa sa lumron. Nagsimula siyang maghabi ng banig taong 1963. Ang paghahabi ay isa sa hanap buhay ng mga tao sa Barangay Union. Ito ay naging parte na ng kasaysayan. Maaga pa lang ay handa na si Nanay Tiling para simulan ang kanyang araw. Para makabuo ng isang banig, ay dumadaan muna ito sa mahabang proseso na kung saan kinakailangan muna ni Nanay Tiling na tanggalin ang matigas na parte ng lumron para hindi ito maputol pag magsimula na siya sa paghahabi. Kasunod naman nito ang paghahati ng lumron o kung tawagin sa waray ay liras. Matyaga at pulidong iniisa-isa ni Nanay ang pagliliras. Pagkatapos naman ay binibilad niya ito sa araw upang matuyo ang mga hibla ng lumron. Umaabot na isang araw upang ito ay tuluyang matuyo. Madalas ay 3:00 pa lang ng madaling araw ay nagigising si Nanay Tiling para balikan ang mga pinatuyong hibla upang ito ay kulayan gamit ang tina na binibili pa niya galing sa lungsod ng Naval. Pag natapos niya naman itong kulayan, ay binibilad niya itong muli sa araw ng 1 oras
para matuyo at sa ganun ay masimulan niya itong mahabi. Umaabot ng 300 piso hanggang sa 400 piso ang presyo ng kanyang ginawang banig. Depende sa sukat nito. Danay 400, 300, kay barato. Balik. Kung susumahin, hindi sapat ang kita na ito para sa kanilang pang-araw-araw. Pero para kay Nanay Tiling, ano pa may nakakatulong din ito kahit konti. Ito ang pinagkukunan niya ng pang-araw-araw nila upang sila ay mabuhay. Subalit, hindi sa lahat ng araw ay sagana. Minsan, kailangan niya pang maghintay ng 2 buwan upang ito ay maani. Kung marabong na, ada man ladiga. Mga 2 ka bulan. Di ko bang ginuubos-ubos at kaluyo ramen akong kuhaan. Pagkasunod, at luyo na liwat. Ngunit, paano nga ba kung darating ang panahon ng paghirap? Itong rite, yan wari itong pagkaon. Niyan, patiguro ko na lang ang makahibo kung banig may na-order. Baka, puro baligyain na. Hindi naging madali ang pamumuhay ni Nanay Tiling. Pawis at pagsusumikap ang naging pundasyon at puhunan sa paghahabi. Sa edad niyang 72 ay mayroon na siyang karamdaman. Subalit, sa lahat ng balakid ay hindi ito naging hadlang upang siya ay huminto. Bagkus, patuloy siyang gumagawa ng mga banig upang makapagbigay ng pahinga sa iba. Kahit na salungat ang ibinibigay nito sa kanya. Makuri ka lang paglaran pa. Karing magpakabuhi man. Tinitiis ang sakit ng likod sa mahabang oras na ginugugol niya rito. Kaya naman ay humihinto siya kung di na niya makayanan ang dulot ng sakit na kanyang nararamdaman. At ipinagpapatuloy niya na lamang kung maayos na ang kanyang pakiramdam. Kasabay ng pamamaga ng kanyang mga paa kung matagal na siyang nakatayo. Sa lahat ng pinagdadaanang pagsubok ni Nanay Tiling, hindi ito naging balakid para hadlangan ang kanyang nasimulan. Subalit, patuloy pa rin ang ritmo ng kanyang mga kamay sa paghahabi upang makalikha ng isang obra. Walang anumang balakid ang maaaring kapagpigil kay Nanay Tiling. Dumilim man ang daan ng kanyang buhay, dahil sa dedikasyon at pagmamahal sa sining at kultura at pagpapahalaga sa pamana, mananatiling matatag at matibay siya katulad ng kanyang mga pulidong nilikha. Isa lamang si Nanay Tiling sa mga naghahabi sa Barangay Union ang nagpapatuloy sa pagtatrabaho kahit kakarampot lamang ang kinikita nito. Dahil para sa kanya, ito ang kanyang kinagisnan at nagsilbing alaala ng kanyang ina, ang naggabay at nagpasok sa kanya sa mundo ng paghahabi, na kahit nag-ugudmay, patuloy na sumasabay ang kanyang mga kamay sa ritmo ng buhay.